Magpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay masarap ba ang luto ng Diyos? At mayroon tayong concept na sex and theology. Sabi po rito, sex and creation. Sex is God's design given within marriage and sacred expression of love, unity, and fruitfulness. Genesis chapter 2, verse 24. Unlike the world's destroyed view, the biblical teaches that sex is honorable when kept with God boundaries. It's not shameful but holy. Covenant gift, pointing to intimacy, trust, and mutual gift. At makita po natin ito sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Sa Tagalog po, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siyang nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan niya sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, sex is not shameful but pure and holy. So, yung meaning pala ng sex, hindi pala siya nakakahiya. But then, isa siyang pure na ginawa ng Diyos at holy din siya. Sa second teaching naman natin, sex is God's precious gift. So, hindi po natin dapat talaga siyang kinahihiya kasi nga, isa siyang precious gift from our God. Sa third teaching natin, sex is designed with many fine details. So, dinidesign pala siya. So, maraming expression na pwedeng gawin or maraming pwedeng At sa application natin, first application, protect God's gift of sex. So, kailangan pala natin i-protect yung regalo na yun sa atin ng Panginoon. At sa second application natin, practice faithfulness in thought and deed. So, kailangan natin, sa pamagitan nun, kailangan din natin i-practice yung pagiging faithful natin kay God. And syempre, yung isang pagiging thoughtful, kind natin bilang isang tao. Sa third application naman, prefer grace to honor God with your body. So, kailangan pala natin manalangin sa Diyos na kailangan niyang i-honor yung katawan natin. And si God yung mamuno sa katawan natin. At sa ating discussion, how does seeing sex as God's holy gift? So, para sa akin, isa siyang isang bagay na hindi dapat ginagawa ng tao within marriage. So, kailangan bago yung bagay na yun, you have marriage na talagang binasbasan ka ng ating Panginoon. And what have you learned from this devotion? So, nagtutuloy sa devotion natin ngayon na hindi pala basta-basta lang yung binigay ng Panginoon sa atin, but then it has a holiness. At sa how can you practically apply the devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin niya sa pamagitan ng kailangan mas palawakin natin yung learnings natin about dun. So, kailangan